Kumusta mga kasaliksik? Ang kasaysayan ng diplomatikong ugnayan sa pagitan ng Russia at Pilipinas ay nag-ugat noong dekada 70, isang mahalagang panahon kung kailan ang dalawang bansa ay naghahanap ng mas malawak na oportunidad para sa pandaigdigang koneksyon. Sa panahong ito, ang Pilipinas bilang isang bansang nasa Timog Silangang Asya ay nagsimula ng ipakita ang kakayahang maging mahalagang aktor sa rehiyon, habang ang Russia naman ay aktibong naghahanap ng kaalyado upang palawakin ang impluwensya nito sa labas ng Europa at labanan ang lumalakas na impluwensya ng kanluran sa Asya. Ang formal na pagbuo ng diplomatikong relasyon sa pagitan ng dalawang bansa ay naging pundasyon ng mas malawak na dialogo at potensyal na kooperasyon. Bilang unang hakbang sa pagtatatag ng alyansa, nagkaroon ng pagpapalitan ng kultura sa pagitan ng Russia at Pilipinas. Sa ilalim ng mga programa at kasunduan, isinagawa ang mga kultural na aktibidad na naglalayong ipakita ang kasaysayan, sining at tradisyon ng dalawang bansa sa pamamagitan ng mga konsyerto, eksibisyon at pagpapalaganap ng literatura. Layunin nitong pagyamanin ang pag-unawa ng mga Pilipino sa kulturang Ruso at gayon din ang pagpapakilala ng kulturang Pilipino sa Russia. Ang pagpapalitang ito ay nagbigay daan upang mabawasan ang pagkakaibang ideolohikal ng dalawang bansa at palakasin ang pundasyon ng tiwala at pagkakaibigan. Higit pa rito, mabilis na naunawaan ng Russia ang estratehikong kahalagahan ng Pilipinas sa Asya. Ang posisyon ng Pilipinas sa rehiyon na matatagpuan sa gitna ng Timog Silangang Asya at napapalibutan ng mga mahahalagang maritime trade routes ay naging isang mahalagang aspeto para sa plano ng Russia na palawakin ang impluwensya nito sa rehiyon. Ang Pilipinas ay nakita bilang isang potensyal na kaalyado na maaaring magbigay ng tulay sa iba pang mga bansa sa Asya, na isang mahalagang bahagi ng estratehiyang geopolitikal ng Russia. Bagamat ang diplomatikong relasyon ay formal nang naitatag, ang mga unang dekada ng ugnayan ay nanatiling limitado, partikular na sa larangan ng ekonomiya at kalakalan. Sa kabila ng pagtatangkang makabuo ng mga kasunduang pang-ekonomiya, ang magkaibang interes, ideolohiya at estruktura ng ekonomiya ng dalawang bansa ay naging hadlang upang makabuo ng malalim na ugnayang pang-ekonomiya. Ang kalakalang naganap sa panahong ito ay nanatiling minimal at hindi nagkaroon ng makabuluhang epekto sa ekonomiya ng magkabilang panig. Sa kabila ng mga limitasyon sa ekonomiya, naging isang mahalagang aspeto ng relasyon ang neutralidad ng Pilipinas sa pandaigdigang politika noong panahon ng Cold War. Habang ang Pilipinas ay may mahigpit na ugnayan sa kanluran, partikular na sa Estados Unidos, hindi ito tuluyang kumampi sa ideolohikal na tunggalian sa pagitan ng kapitalismo at komunismo. Ang posisyong ito ay naging kaakit-akit sa Russia na nakita ang Pilipinas bilang isang posibleng balanseng kaalyado na maaaring magbigay ng espasyo para sa dialogo at kooperasyon nang hindi tuwirang naglalagay ng tensyon sa pandaigdigang arena. Sa pangkalahatan, ang maagang ugnayan ng Russia at Pilipinas ay maaaring ilarawan bilang isang maingat na paglapit na nakabatay sa diplomatikong koneksyon at kultural na pagpapalitan. Bagamat limitado ang naging progreso sa mga larangang pang-ekonomiya at kalakalan, ang pagtatag ng pundasyon para sa pagkakaibigan ay nagbigay daan para sa mas malalim na ugnayan sa hinaharap. Ang maingat at kalkuladong diskarte ng Russia sa pagsisimula ng relasyon nito sa Pilipinas ay malinaw na nagpapakita ng kanilang layunin na makabuo ng isang alyansa na may estratehikong benepisyo, lalo na sa konteksto ng pandaigdigang politika noong ika-20 siglo. Sa paglipas ng panahon, ang relasyon ng Russia at Pilipinas ay lumalim at naging mas malinaw ang layunin ng Russia na palawakin ang impluwensya nito sa Timog Silangang Asya. Sa gitna ng tumitinding kompetisyon ng mga pandaigdigang kapangyarihan, aktibong pinalakas ng Russia ang ugnayan nito sa Pilipinas gamit ang iba't ibang estratehiya na naglalayong gawing mas malapit at mas malalim ang kanilang alyansa. Isa sa mga pangunahing aspeto ng paglawak ng impluwensya ng Russia ay ang pagtataguyod ng kooperasyon sa larangan ng militar at teknolohiya. Unang nagpakita ang Russia ng seryosong intensyon na palakasin ang relasyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng alok na militar at teknolohikal na kooperasyon. Nag-alok ito ng modernong kagamitang pandigma tulad ng mga helicopter, submarine at advanced weaponry.
na itinuring nitong makatutulong upang mapalakas ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Pinuri ng Russia ang papel ng Pilipinas sa rehiyon bilang isang mahalagang kaalyado na makakabalanse sa impluwensya ng kanluran, partikular ng Estados Unidos. Ang ganitong uri ng kooperasyon ay nagbigay sa Russia ng daan upang maging mahalagang bahagi ng pagpaplano ng seguridad sa Asia. Kasabay ng mga alok na ito, itinulak ng Russia ang mga kasunduan upang mas maitaguyod ang modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Nagkaroon ng mga usapan hinggil sa pagbibigay ng discounted military equipment at pagsasanay para sa mga sundalong Pilipino. Bagamat kaakit-akit sa papel, ang mga kasunduan ay hindi lubos na walang kondisyon. May mga hinihiling na kapalit ang Russia, kabilang ang mas mataas na akses sa mga pantalan ng Pilipinas at posibilidad ng mas malalim na partisipasyon nito sa mga desisyong geopolitikal ng bansa. Bukod sa usaping militar, gumamit din ang Russia ng mas banayad na paraan upang palaganapin ang impluwensya nito. Isang estratehiya ang pagpapalaganap ng pro-Russia na ideolohiya sa lokal na media ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga programa, artikulo at komentaryo. Inilalagay ng Russia ang sarili bilang isang alternatibo sa impluwensya ng kanluran. Ang mga isyong tulad ng kritisismo laban sa Estados Unidos at papuri sa mga pulisya ng Russia ay inilalahad upang linangin ang simpatya ng publiko. Kasabay nito, binibigyan diin ang mga aspeto ng paggalang sa soberanya na sinasabing ipinapakita ng Russia, bagay na kaiba raw sa mas mapanghimasok na patakaran ng kanluran. Nagbigay din ang Russia ng economic aid sa Pilipinas, ngunit ang mga tulong na ito ay madalas na may kasamang kalakip na mga kondisyon. Kabilang dito ang mga kasunduan na nagbibigay sa Russia ng mas mataas na akses sa mga likas na yaman ng bansa o pagpapalawak ng presensya nito sa lokal na ekonomiya. Halimbawa, ang mga proyektong pang-imprastruktura na sinusuportahan ng Russian aid ay madalas na kinakailangang isagawa ng mga kumpanyang Ruso na naglalayong palakasin ang kanilang impluwensya sa sektor ng negosyo ng Pilipinas. Sa huli, ang paggamit ng Russia ng tinatawag na soft power ay naging mahalagang bahagi ng estratehiya nito upang mapalapit ang gobyerno ng Pilipinas. Nagbigay ito ng suporta sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ugnayang kultural, akademiko at politikal. Ang mga scholarship para sa mga Pilipinong mag-aaral, pag-aalok ng mga programa sa pagsasanay para sa mga opisyal, at pagpapadala ng mga delegasyon ay ilan lamang sa mga inisyatibong ito. Ang ganitong mga hakbang ay naglalayong bumuo ng mas malalim na koneksyon hindi lamang sa antas ng gobyerno, kundi pati na rin sa mas malawak na sektor ng lipunan. Bagamat sa unang tingin ay positibo ang intensyon ng Russia, malinaw na ang mga estratehiyang ito ay may layunin na gawing mas nakasalalay ang Pilipinas sa impluwensya nito. Habang umaabot ang Russia sa iba't ibang aspeto ng ugnayan, tulad ng militar, ekonomiya, at ideolohiya, ang totoong layunin nito ay hindi may kakailang nakatuon sa pagpapalakas ng kontrol nito sa rehiyon. Sa ganitong konteksto, nagiging mas malalim ang relasyon, ngunit sabay rin nitong binibigyang daan ang posibilidad ng hindi pagkakaunawaan sa hinaharap. Habang nagiging mas malalim ang ugnayan ng Russia at Pilipinas sa maraming aspeto, unti-unti ring lumitaw ang mga hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang mga pagkakaibang ito na nag-ugat sa mga magkakasalungat na pananaw sa pandaigdigang politika at seguridad ay nagdulot ng tensyon na hindi may kakailang nakaaapekto sa kanilang relasyon. Isa sa mga pangunahing dahilan ng hidwaan ay ang pagtutol ng Pilipinas sa ilang mga geopolitical na hakbang ng Russia, partikular na ang pagsalakay nito sa mga bansa tulad ng Ukraine. Habang sinisikap ng Pilipinas na panatilihin ang diplomatikong ugnayan sa Russia, ang posisyon nito bilang kasapi ng internasyonal na komunidad ay naglalagay sa bansa sa mahirap na kalagayan. Ang pagsuporta ng Pilipinas sa mga pandaigdigang resolusyon na kumokondena sa mga agresibong aksyon ng Russia ay nagsisilbing malinaw na pahayag na hindi ito sumasang-ayon sa mapanupil na mga hakbang na nagbabanta sa soberanya ng iba pang mga bansa. Bukod dito, nagiging aligagari ng Pilipinas sa patuloy na paglawak ng impluwensya ng Russia sa rehiyong Asia-Pasipiko. Ang presensya ng Russia sa mga teritoryo sa rehiyon, gayon din ang mga kasunduan nito sa ibang mga bansa, ay nakikita ng Pilipinas bilang posibleng banta sa balanse ng kapangyarihan.
ang pakikialam ng Russia sa mga issue ng South China Sea na isang mahalagang usapin para sa Pilipinas ay nagdadagdag pa ng tensyon sa kanilang ugnayan. Ang ganitong uri ng impluwensya ay nagdudulot ng pag-aalala na maaaring magamit ng Russia ang rehiyon bilang isang estratehikong daan upang palawakin ang kontrol nito sa pandaigdigang politika. Sa kabila ng mga alok ng Russia ng tulong militar at ekonomiya, naroon ang kakulangan ng tiwala ng Pilipinas sa tunay na intensyon nito habang ipinapakita ng Russia na layunin nitong tumulong. Ang kasaysayan ng mga patakaran nito sa ibang bansa ay nagpapakita ng mga manipulatibong taktika upang palakasin ang sariling interes. Ang kawalan ng malinaw na kasiguraduhan sa mga kasunduan at ang madalas na kakulangan ng transparency ay nagdulot ng pangamba sa bahagi ng Pilipinas na nagiging sanhi upang mas maging maingat ito sa pakikitungo sa Russia. Ang suporta ng Pilipinas sa mga pandaigdigang resolusyon laban sa mga aksyon ng Russia ay nagpalala ng kanilang hindi pagkakaintindihan. Ang pagtindig ng Pilipinas para sa mga issue tulad ng karapatang pantao at soberanya ng mga bansa ay direktang sumasalungat sa mga agresibong hakbang ng Russia. Ang mga boto ng Pilipinas sa United Nations na madalas pumapabor sa mga kritisismo laban sa Russia ay nagiging mitya ng diplomatikong lamig sa pagitan ng dalawang panig. Higit pa rito, malaki ang pag-aalala ng Pilipinas sa posibleng destabilisasyon ng rehiyon dulot ng patakaran ng Russia. Ang mga estratehikong hakbang ng Russia, tulad ng pagpapalakas ng presensya militar sa iba't ibang bahagi ng mundo, ay nagbibigay ng takot na maaaring madamay ang Pilipinas sa mas malalaking sigalot. Sa kabila ng pagiging alyansa sa papel, malinaw na ang Pilipinas ay patuloy na nag-iingat upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon nang hindi tuluyang nahuhulog sa impluwensya ng Russia. Sa kabuuan, ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng Russia at Pilipinas ay nag-ugat mula sa magkaibang interes at pananaw sa pandaigdigang politika. Bagamat may mga inisyatibo upang mapanatili ang relasyon, ang mga isyong ito ay patuloy na nagpapakita ng hamon sa kanilang alyansa. Ang mga pagkakaibang ito ay nagbigay diin sa kahalagahan ng masusing pagsusuri ng Pilipinas sa bawat hakbang nito sa pakikitungo sa Russia, lalo na't malinaw na hindi lahat ng intensyon ng Russia ay pumapabor sa interes ng Pilipinas. Ang pagiging kaalyado ng Pilipinas ay nagbibigay sa Russia ng makabuluhang kalamangan sa maraming aspeto, mula sa geopolitical hanggang sa pang-ekonomiya. Sa ilalim ng potensyal na alyansang ito, ang Pilipinas ay nagsisilbing mahalagang estratehikong kaalyado na maaaring magbukas ng mga oportunidad para sa Russia sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Ang mga pakinabang na ito ay malinaw na nagpapakita ng interes ng Russia na palawakin ang kontrol nito sa rehiyon at palakasin ang presensya nito sa pandaigdigang arena. Isa sa pinakamalaking benepisyo para sa Russia ang pagkakaroon ng access sa mga maritime trade routes sa West Philippine Sea. Ang lokasyon ng Pilipinas sa gitna ng mga pangunahing ruta ng kalakalan sa Asia-Pasipiko ay isang napakahalagang asset. Kung ang Pilipinas ay ganap na maging kaalyado ng Russia, maaari nitong gawing base ang teritoryo ng bansa para sa mga estratehikong operasyong pangkalakalan at militar. Ang pagkakaroon ng direktang access sa mga rutang ito ay magbibigay daan sa Russia upang mas mabilis na maipadala ang kanilang mga produkto, teknolohiya at kagamitan sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na sa mga rehiyon ng Asya at Pasipiko. Bukod dito, ang alyansa sa Pilipinas ay magpapalakas ng geopolitical na kontrol ng Russia sa Asya. Sa pamamagitan ng isang matibay na relasyon, maaaring gamitin ng Russia ang lokasyon ng Pilipinas bilang punto upang mas maimpluwensyahan ang mga usapin sa rehiyon, kabilang na ang mga issue sa seguridad at kalakalan. Sa kabila ng presensya ng Estados Unidos at iba pang kanluraning bansa sa rehiyon, ang isang alyansa sa Pilipinas ay maaaring magbigay sa Russia ng leverage upang labanan ang lumalawak na impluwensya ng mga ito. Ang pagsuporta ng Pilipinas sa mga interes ng Russia sa United Nations ay isa pang mahalagang aspeto ng alyansang ito sa mga isyong kinakaharap ng Russia, tulad ng mga kritisismo sa pandaigdigang arena dahil sa mga agresibong patakaran nito. Ang pagkakaroon ng suporta mula sa Pilipinas ay makakapagbigay daan upang mas mapalakas ang posisyon ng Russia sa mga boto at diskusyon sa United Nations. Ang Pilipinas
bilang isang kasaping bansa sa maraming pandaigdigang organisasyon ay maaaring magbigay ng dagdag na suporta sa mga resolusyong pabor sa Russia o di kaya'y magbigay ng opinyong nagtatanggol dito. Higit pa rito, nagiging oportunidad para sa Russia ang alyansa sa Pilipinas upang humikayat ng mas maraming kaalyansa sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng magandang ugnayan sa Pilipinas, maaaring kumbinsihin ng Russia ang iba pang mga bansa sa rehiyon na makipagtulungan din sa kanila. Ang isang matagumpay na alyansa sa Pilipinas ay maaaring magsilbing ehemplo para sa ibang mga bansa na nag-aalangan sa intensyon ng Russia. Sa larangan ng ekonomiya, ang potensyal na mapalawak ang kanilang export market para sa energy at defense technologies ay isa pang mahalagang aspeto ng pakinabang ng Russia. Ang Pilipinas, bilang isang bansang naglalayong pagbutihin ang sektor ng enerhiya at modernisasyon ng militar, ay maaaring maging isang mahalagang merkado para sa mga produktong Ruso. Ang mga kagamitan sa enerhiya tulad ng nuclear power plants at mga advanced na teknolohiyang pandigma tulad ng mga submarino at missile defense systems ay ilan sa mga produkto ng Russia na maaaring ipasok sa merkado ng Pilipinas. Sa ganitong paraan, hindi lamang nagkakaroon ng bagong export market ang Russia, kundi nakakapagtaguyod din ito ng mas matibay na impluwensya sa bansa. Sa kabuuan, ang pagiging kaalyado ng Pilipinas ay may malaking pakinabang para sa Russia. Bukod sa pagkakaroon ng akses sa mga estratehikong lugar, ang alyansang ito ay maaaring magsilbing daan upang maabot ng Russia ang mas mataas na posisyon sa rehiyon at sa pandaigdigang arena. Subalit habang tila positibo ang ganitong sitwasyon para sa Russia, hindi maikakailang ang tunay na intensyon nito ay nakatuon sa sariling interes na maaaring magdulot ng mas malaking issue sa hinaharap. Bukod dito, ginagamit ng Russia ang estratehiya ng manipulasyon sa mga mahihinang ekonomiya tulad ng Pilipinas upang mapalawak ang sariling impluwensya. Sa pamamagitan ng economic aid at pautang, tinutulungan ng Russia ang mga bansang nangangailangan ngunit madalas na may mataas na interes o kondisyon na hindi pabor sa tumatanggap ng tulong. Halimbawa, ang mga proyektong infrastruktura na suportado ng Russia ay kadalasang kinakailangang ipatupad ng mga kumpanyang Ruso na naglilimita sa lokal na partisipasyon at pakinabang. Sa ganitong paraan, nagmumukhang tumutulong ang Russia, ngunit sa realidad, sinisiguro nito na ang benepisyo ay sa kanila lamang napupunta. Ang pagtutulak ng Russia ng mga kasunduang pabor lamang sa kanila ay isa pang dahilan ng pagdududa. Ang mga bilateral na kasunduan ay madalas na nakatuon sa mga isyong makakapagbigay ng mas malaking benepisyo sa Russia kaysa sa kanilang kaalyado. Halimbawa, ang mga kasunduan sa enerhiya at teknolohiya ay may mga kalakip na eksklusibong karapatan para sa mga kumpanyang Ruso na nagtatanggal ng patas na oportunidad para sa ibang mga bansa o lokal na negosyo. Sa ganitong paraan, ang layunin ng Russia ay hindi pagkakapantay-pantay kundi dominasyon sa relasyon. Dagdag pa rito, ang estratehikong lokasyon at likas na yaman ng Pilipinas ay nagiging target ng pagsasamantala ng Russia. Ang West Philippine Sea, na kilala bilang isang mahalagang maritime trade route, ay isang malaking interes para sa Russia na nais kontrolin ang mga ruta sa Asia-Pasipiko. Kasabay nito, ang mga natural resources ng Pilipinas tulad ng langis, natural gas, at iba pang mineral ay maaaring maging target ng eksploitasyon sa ilalim ng alyansa. Ang mga proyektong nauugnay sa pagmimina o enerhiya ay maaaring magbigay ng daan sa Russia upang makuha ang kontrol sa mga mahahalagang yaman ng bansa. Huli, ang paggamit ng Russia ng disinformation campaigns upang impluwensyahan ang lokal na politika ng Pilipinas ay isang mapanganib na taktika na nagdudulot ng mas malalim na pagdududa. Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng maling impormasyon o propaganda, sinisikap ng Russia na linangin ang simpatya ng publiko sa kanilang mga polisiya o ideolohiya. Ginagamit nito ang social media at iba pang media upang manipulahin ang opinyon ng masa at palakasin ang posisyon ng mga lider o grupo na mas pabor sa kanilang interes. Ang ganitong uri ng pakikialam ay naglalayong pahinain ang soberanya ng Pilipinas at gawing mas bukas ang bansa sa impluwensyang Ruso. Sa kabuuan, ang mga hakbang ng Russia ay malinaw na nagpapakita ng mga intensyon
na higit na nakatuon sa sarili nitong interes kaysa sa kapakanan ng Pilipinas. Bagamat sa unang tingin ay tila nakabubuti ang alyansa, ang mga estratehiya ng Russia ay puno ng manipulasyon at dominasyon na maaaring magdulot ng mas malaking panganib sa soberanya, ekonomiya at kalayaan ng Pilipinas. Ang ganitong mga aksyon ay nagsisilbing babala na ang tunay na intensyon ng Russia ay hindi lamang simpleng kooperasyon, kundi kontrol at eksploitasyon.